Sino po ang masaya dahil Pasko? Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napaka-informal nung ating setup ngayon, no? Kakaiba. Ginawa po natin itong bagay na ito para maiba naman. No? Maiba naman. Maiba naman. Muli, maligayang Pasko, mga kapatid. Ang ganda nung kanta, no? Tayo ang rason. Tayo ang rason. Kaya siya naparito. Ang buti ng Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos. Kahanga-hanga po ang mga gawa mo. Kahanga-hanga ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay kang mabuti, Panginoon. Ngayon, Panginoon, maririnig namin ang mensahe mo, Panginoon. Pahintulot mo, Panginoon, ng iyong lingkod, Panginoon, maging daluyan ng iyong salita, ng iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, ang aming isip, Panginoon, pang maunawaan namin, Panginoon, bakit ka naparito, Panginoon? Bakit bumaba ka mula sa langit, Panginoon? Bakit tinialay mo ang iyong buhay, Panginoon? Salamat po, Panginoon. Banal na Espiritu, kasihan mo po ako, Panginoon. Kasihan mo kami, Panginoon. Hayaan mong mapuspos kami ng banal mong Espiritu, Panginoon. Sa Kapaskuhan ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa pangalan mo, Jesus, itong aming panalangin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Alam ko po, mayroon kayong mga Bible, pero itong aking babasahin, kabisado na po ng ilan po sa atin, John 3:16. Sino po nakakaalam ng John 3:16? May regalo mamaya. Sino gusto na may regalo mamaya? 1,000. John 3:16. 1:3-16. Ang sabi po diyan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa bugtong na anak ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakabilis pumasok sa langit. Kapatid, ano niyo po yung mensahe na yun, no? John 3:16. Yan ay pagpapakita na ang Diyos, yung pinahihirap ng tao na kaligtasan, ay pinadali ng ating Panginoon. Di po ba? Ang sino mang sumampalataya sa bugtong na anak ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! May buhay na walang hanggan na po ba tayo, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon kung may buhay na walang hanggan ka na. Sino dito ang may buhay na walang hanggan na? Amen! Sino dito alam niya sa langit siya pupunta? Sino gusto ngayon ang pumanik sa langit? Taas ang kamay. Hallelujah! Bakit nga ba may Pasko? 1,000 sa mayroon nakaalam, bakit may Pasko? Di po, patawarin niyo po ako sa sinasabi ko, pinasasaya lang po natin ang ating informal po tayo ngayon. Amen? Alam niyo, dapat nga mag-short lang ako eh. Dapat meron tayong yung parang natin, sa susunod. Sige, susunod, naman tayo? Para tayo nasa beach. Nasa beach tapos sa ganito. Hey, bakit nga ba may Pasko? Binasa natin kanina, John 3:16. Alam niyo po ba bakit may Pasko? No? Kaya may Pasko kasi mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos at mahal niya tayo. Amen? Mahalaga ka, kapatid, sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos at mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos, no? Mahalaga tayo. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon, napakahalaga natin sa Panginoon. Di po ba? Pastor, hindi ako mahalaga sa Panginoon. Mahalaga ka, kapatid. Pastor, bakit bango ako? Ba't siya matangos ang ilong? Hindi dyan, tinitignan. No? Hindi rin sa mga pagpapalan dumarating sa atin ang kahalagang binigay sa atin ng Panginoon. Hindi sa mayaman yung isa, hindi sa yung isa nagdarahop, hindi doon. Mahalaga ka sa Panginoon, kapatid. Mahal niya tayo. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak upang masakop ang lahat ng tao. Mga kapatid, isipin niyo po yun na ang pag-ibig daw ng Diyos ay napakalawak upang masakop ang lahat ng
tao. Hallelujah. Alam niyo, nung ginagawa ko po ito, naisip ko, Lord, salamat sa pag-ibig mo sa amin. Mga kapatid, ngayon, no, damahin natin yung mensahe na ito ng Panginoon. Damahin niyo ang pag-ibig ng Diyos sa ngayon, sa araw na ito. Bakit may Pasko? Mahalaga ako sa Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, mahalaga ako sa Panginoon, mahalaga ako sa Diyos, mahal ako ng Diyos. Kapatid, damahin mo, mahal ka ng Diyos. At sabi, napakalawak ng pag-ibig ng Diyos para masakop ang lahat ng tao. Ang sabi ng unang Timoteo 2:4, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Hallelujah! No? Tingnan niyo yung sabi, ang ibig daw ay maligtas ang lahat ng tao. So lahat pala ng tao gusto ng Diyos maligtas. Maligtas. No? Yan ang isang rason bakit mayroong Pasko. Gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Kaya ibinigay niya yung kanyang anak. Binigay niya si Jesus, ang kanyang kaisa-isang anak. Special yun. Mahal na mahal ng Ama yun. Ang anak, ang bugtong na anak, mahal na mahal ng Ama. Pero tingnan ninyo, dahil mahal tayo ng Diyos, espesyal ka sa Diyos, kapatid, ibinigay niya yung kanyang anak. Amen? Bakit? Kasi nga gusto ng Panginoon lahat tayo maligtas. Kapatid, ligtas ka na ba? Sino dito ligtas na? Magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil yung kaligtasan na yun, natamo mo na, libre, walang bayad. Amen. Lahat ng bagay sa mundong ito, kailangan may bayad. Pero ang kaligtasang binigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid, damayin ninyo, libre, walang bayad. Di pa dapat siyang purihin, dapat siyang sambahin. Alam nyo bakit ganito ang setup? Kasi praise and worship lang po tayo. Hindi po ako magsisermon ng 1 oras. Kadalasan 1 oras po ako magsermon. Hindi po ba? Patid, mahal ka ng Panginoon, iniibig ka ng Panginoon, at ang kaligtasan ay kaloob sa iyo ng ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Dahil mahal tayo ng Panginoon, may regalo ang Diyos sa iyo. Hallelujah. Sino dito nakatanggap ng regalo ngayong Kapaskuhan? Hallelujah. Alam nyo, kapag nakatanggap ka ng regalo, special ka dun sa tao na yon. Amen? Ibig sabihin, naalala ka niya. Kapatid, lahat tayo nakatanggap ng regalo sa ating Panginoon, sa ating Diyos. At ang magandang regalo ng ating Panginoon, hindi bahay at lupa, hindi jacket, hindi pera. Ang magandang regalo ng ating Panginoon ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya may Pasko dahil kay Kristo. Amen? Kaya mayroong Christmas, hindi dahil kay Santa Claus, kundi dahil kay Kristo. Regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Bagamat hindi tayo karapat-dapat tumanggap sa regalo na ito ng ating Panginoon, dahil sumuway tayo eh. Matigas ang ulo ng tao. Sa totoo nga, kahit alokin mo ng patungkol sa kaligtasan, kaloob ng Diyos, ayaw ng tao. Pero sabi ko nga, may regalo ang Diyos sa tao, ang bugtong na anak na si Jesus. Kaya lang kadalasan, alam niyo po, ano ginagawa ng tao kapag hindi niya gusto yung natanggap niyang regalo? Ano ginagawa ng tao pag hindi niya gusto yung natanggap niyang regalo? Ay! Potato! Minsan binabalibag. Potato! Pero pag gusto niyo yung natanggap niyang regalo, tuntua. Alam niyo mga kapatid, itong isang bagay na nakalulungkot. Ang Diyos nagbigay ng pinakamagandang regalo sa tao, ang bugtong anak na si Jesus. Pero kadalasan, maraming tao
binabaliwala ang regalo ng Diyos sa tao. Ano ginagawa ng tao sa regalo ng Diyos na si Kristo? Binabaliwala. Tinatanggihan. Nire-reject. Nire-reject ng maraming tao yung regalo ng Diyos. Pero ninyo yun, ang regalo ng Ama sa atin, yung kanyang anak. Sino dito may anak? Taas ang kamay. Kayo ba iririgalo, ibibigay nyo ang inyong anak para sa kasalanan ng iba? Sasabihin ninyo, dahil nagkasala si Pastor Romel, kukunin, ito na lang anak ko, ikulong, papayag kayo? Halimbawa, ako nagkasala. Nakapatay halimbawa ako. Tapos sasabihin nyo, dahil mahal ko si Pastor Romel, ito na lang anak ko, ikulong nyo, wag na si Pastor Romel. Kaya nyo igawin yon? Hindi. Ang Diyos lang ang may kayang gumawa nun. Tayo papunta sa apoy ng impyerno, pero ibinigay ng kanyang ama, ng ama ang kanyang anak. Bakit? Kasi mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Diyos, kapatid. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Regalo siya ng ating Panginoon Diyos, ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya ang anak. Sipin ninyo ibinigay ang kanyang anak sa krus bilang isang hain sa ating mga kasalanan. Kapatid, sipin niyo yun, binigay yung kanyang bugtong na anak bilang hain. Hain para sa ating mga kasalanan. Sabi ko nga, sino makikipagpalit? Tayo ba kaya natin ipagpalit? Ako hindi ko kaya ipagpalit yung kasalanan ng iba, ipapalit ko yung aking anak. Ito na lang si Gabo ang ikulong ninyo. Hindi ko rin kaya yun. Pero ang Diyos lang ang may kaya nun. Amen? Ang Diyos lang ang gumawa nun. Ang Ama lang ang gumawa nun. Ibinigay niya yung kanyang anak na si Jesus para sa ating mga kasalanan. Ang pagbabayad sala ay nagmula sa pusong mapagmahal ng Diyos. Hallelujah! Kapatid, damayin mo yun, no? Ang pagbabayad ng sala ay nagmumula sa pusong nagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin, nung binigay niya yung kanyang bugtong na anak bilang regalo sa taong nagkasala, kasama doon ang pag-ibig ng Diyos. Wow! Di po ba? Kaya sabi, for God so loved the world, that He gave His only Son, Jesus. Kapatid, napakagandang mensahe. For God so loved the world. Sino yung world? Tayo yun. Tao ang tinuturing dito na sanlibutan, hindi yung makasanlibutan. Tao! For God so loved the world that He gave His only Son, Jesus. Ang sabi, whosoever believes in Him, anong sabi? Shall not perish, but have eternal life. Kapatid, ang pagbabayad ng sala ay nagmumula sa pusong mapagmahal ng Diyos. Hindi ito isang bagay na ipinilit sa kanyang anak. Pansinin niyo na, hindi ito pinilit kay Kristo na bumaba ka sa lupa. Tubusin mo ang kasalanan ng tao, mapupunta sila sa apoy ng impyerno. Hindi ito pinilit sa bugtong na anak na si Jesus, kundi kusang ibinigay. Kung anong damdamin ng ama, damdamin rin ng anak. Nagmamahal ang anak, si Jesus. Kaya hindi ipinilit na tayo ay tubusin. At ang pag-ibig ni Jesus umabot hanggang sa krus ng Kalbaryo. Bakit may Pasko? Dahil ba sa isang sanggol na sinilang? Opo, pasimula. Mula sa sabsaban, ang mensahe ng Pasko, huwag nating kalilimutan, mula sa sabsaban, patungo yan sa krus ng Kalbaryo. Kabayaran sa ating mga pagkakasala. Ang sabi ng Roma 8:32, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa lahat. Sa ninyo to, mga kapatid, kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay?
kasama ang kanyang anak. Minsan nagdududa tayo sa kayang ibigay ng Diyos sa atin. Di ako pagagalingin ng Panginoon. Di ako mahal ng Panginoon. Kapatid, kung yung bugtong na anak ibinigay ng Panginoon, yung pang ating kalusugan ang hindi ibigay ng Panginoon, kapag yan nakita ng Panginoon ay dinudulog mo sa Panginoon, dumuluhod ka sa Kanya, nagsisisi ka sa mga kasalanan, nagbabalik loob ka sa ating Panginoon, tatawarin tayo ng Panginoon, at kasamang pagagalingin ng Panginoon, hindi lamang ang ating mga physical na katawan, kundi ang ating mga spiritual na katawan. Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Hindi pinilit. Hindi pinilit sa anak na tayo ay ligtas, na siya'y bumaba, kundi kusang loob na ibinigay ng anak ang kanyang buhay. Kapatid, ganyan ka kahalaga sa Diyos. Damayin mo ang mensaheng ito. Ganyan ka kahalaga sa Diyos. Mga nanay, mga kapatid, ganyan po tayo kahalaga sa Diyos. Iniibig po tayo ng lubos ng Panginoon. Damahin nyo ngayon ang pag-ibig ng Diyos. Diba ang sarap damahin ang pag-ibig ng Diyos? Ang sabi ng unang 1, at dito po ako magtatapos, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Mga kapatid, may regalo ang Diyos. Kunin mo. Pahalagahan mo. Ulitin ko. May regalo ang Diyos, kunin mo at pahalagahan mo. Huwag mong baliwalain ang regalo ng ating Panginoon. Kaligtasang kaloob. Amen po ba? Ligtas na po ba tayo? So kung ligtas ka na, ganyang kakamahal ng Panginoon, salamat sa Panginoon. Damahin natin ngayong Pasko na ito, hindi yung regalo lang na ibibigay sa atin, kundi lalo yung higit na damahin natin yung regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang pinakamagandang natanggap natin sa Paskong ito, yung kaligtasang kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? So kung ligtas na tayo, anong dapat natin gawin sa Panginoon? Sambahin natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon. Di ba pag nakatanggap ka ng regalo, nagtatutumalong ka, praise the Lord! Praise the Lord! Binigyan niya ako ng 10,000. Wow! Kapatid, hindi lamang 10,000 ang natanggap mo, kundi buhay na walang hanggan, hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Hallelujah! So anong dapat natin gawin sa araw na ito? Sambahin natin ang Diyos na nagbigay ng kaligtasan. Sambahin mo siya, bukas mo ang iyong labi. Kapatid, binigay ang labi para hindi magchismis. Binigay ito hindi para manungayaw. Binigay ang labi na ito para magpuri, sumamba sa Panginoon dahil ang Diyos natin ay mapagmahal. Bakit may Pasko? Tayo ang rason. Tayo ang rason. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. Damayin mo. Tayo ang rason, kaya binigay ang Diyos, ang bugtong na anak, para mag-suffer, para mamatay. Patid, sambahin natin ang Diyos.